Happy Father's Day. Happy Father's Day. Wait. Salamaton kita no kita mga amahan nga nakaabot pa ta ani nga panahon nga kaya privilege nga himutang amahan o kanindot lang og nakaila gid ta sa atong amahan nga natuwas langit og nakabaton ta og kalawasan may importante. Umani ako kaninyo pagbasa sa 1 Corinthians 15 verse 1. Mga igsuon, mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o giberugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinagi sa maayong balita. Kung pabilin kamo niini nga malig-on gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kayo kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya sa ikatulong adlaw, gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Nagpakita siya sa kang Pedro ug unya ngadto sa 12 ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 sa iyang mga sumusunod og kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Lord, kaanindot kay amahan Lord nga ni Apostol Pablo Lord nga iyang gipahinumduman gid miniya amahan Lord sa imong gibilin nga maayong balita ug imong gihatag nga maayong balita nga which is maoy nadawat ni Pablo ug iyang siyang mahinungdanon nga iya siyang gi-share nga wali diri kanato ug hangtod karon kita nakadawat sa maayong balita. Salamat karon Lord nga namin jumi rason nga ikaw daygon kay wala imo jud giplano amahan Lord nga makadawat mi sa maayong balita nga si Kristo Lord nga magpakamatay sa cross na banhaw na sa tuo sa langit Lord nga dako kayo ang paglaom Lord kay ikaw ang buhi nga Dios Lord nga karong hapon na among simbahon tagaan sa amuhang pagsimba amahan Lord sa tibuok namong kasing-kasing Lord. Salamat in Jesus pray. Amen. Praise God. So ato ang kantahan, ang atong andamon tong kasing-kasing diha sa Ginoong Dios. To save us. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Our Lord Jesus sent to save us, born unto a virgin, lived a perfect life, greatly suffered, dying for us.
the living and the dead. Usher in the age to come, let everyone sing Amen. Jesus will come back again. Jesus will come back again. Amen. Judge the living and the dead. Amen. Usher in the age to come, let everyone sing Amen. Let everyone sing Amen. Oh, Spirit, Spirit, Holy One in glory, speaking through the prophets, empowering the church. Life is given by and through Him, with the Son and Father, worship and adore. Holy is His name. We believe the Lord our God is one, Father, Spirit, Son. This is our God. We believe forever in the reign. Let the church proclaim, this is our God. yes, we believe. We believe the Lord our God is one, the Father, Spirit, Son. This is our God. We believe. We believe forever in the reign. Let the church proclaim, this is our God. Yes, Lord. We believe in the Father, in the Son, and the Spirit. This is our God. This is our triune God. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Let's continue to worship our living God. The promise of the Savior, for power from above. A wondrous gift that's given, for confidence and mission. Holy Spirit, you make all things new. Spirit of God, breathe on me now, source of life, come revive my weary heart. Spirit of God, Spirit of God, shine on me now, light of life, come ignite my longing heart. Come and lift the dark clouds. Come and lift the dark clouds of doubt and unbelief. Shine upon my soul now, for by your rays I see. Clearer, closer, deeper, the love of my Redeemer. Holy Spirit, you make all things new. Holy Spirit, Spirit of God,
Where you breathe, hope thrives. The dead return to life, and the darkness flee. The breaking day. By your light I see the glory of my King. Beholding Him, I will be changed. Hallelujah. Spirit of God, breathe on me now. Source of life, come revive my weary heart. Oh Spirit, Spirit of God, breathe on me now. Source of life, come revive my weary heart. Spirit of God, shine on me now. Light of life, come ignite my longing heart. Hallelujah, oh God. We thank you, Lord, for giving us the Holy Spirit to transform us, to conform us in the image and likeness of your Son, Jesus Christ. Hallelujah. What good is it to gain the whole world, but to lose your soul? What good is it to make a sweet sound and remain blind? In view of God's mercy, I offer my all and take my life, let it be everything, all of me. Here I am, use me for your glory. In everything I say and do, let my life honor you. Here I am, living for your glory. The road I'm on leads nowhere without you. The life we live, And the life I live that finds meaning in surrender. in view of God's mercy, I offer my all and take my life, let it be everything, all of me. Here I am, use me for your glory. In everything I say and do, let my life honor you. Here I am, living for your glory. We will seek His kingdom, Seeking first the kingdom, seeking first the kingdom of my Lord, seeking first the kingdom, seeking first the kingdom of my Lord, and take my life, let it be everything, all of me. Here I am, use me for your glory. And everything I say and do, let my life honor you. Here I am, living for your glory. and take my life, And take my life, let it be everything, all of me. Here I am, use me for your glory. In everything I say and do, let my life honor you. Here I am, living for your glory. we will seek His glory and His kingdom. Seeking
everything, all of me. Here I am, use me for your glory. In everything, And everything I say and do, let my life honor you. Here I am, living for your glory. and take my life, And take my life, let it be everything, all of me. Here I am, use me for your glory. in everything, And everything I say and do, let my life honor you. Here I am, living for your glory. yes, oh God, help us, Lord, to truly live for your honor and for your glory, O Jesus. Hallelujah, oh God. Akong basahon sa 1 Pedro 4:12 hangtod sa 19. Mga hinigugma, ayaw kamo kahibulong sa nagdilaab nga pagsulay nga mahitabo kaninyo. Ingon nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo kaninyo. Paglipay hinuon kamo sa inyong pag-ambit sa mga kasakit ni Kristo, aron kamo maglipay usab ug magsadya inigpadayag na unya sa iyang himaya. Kung kamo pakaulawan tungod sa ngalan ni Kristo, bulahan kamo kay ang Espiritu sa himaya ug sa Dios anaa kaninyo. Hinuon ayaw tuguti nga aduna kaninyo'y mag-antos ingon nga mamumuno o kawatan o tigbuhat o daotan o mahilabtanon sa ubang mga tawo. Apan kung aduna may mag-antos tungod sa iyang pagkakristohanon, kinahanglang dili siya maulaw. Hinuon kinahanglan pasidunggan niya ang Dios tungod sa maong ngalan. Kay panahon sa mga sugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios, ug kung kini magsugod man kanato, unsa man kahay dangatan sa mga tawo nga wala magtuman sang maayong balita sa Dios. Ug kung ang matarong lisod man ganing maluwas, unsa pa kaha ang mga dili Dios nun ug makasasala. Busa sila nga nag-antos sumala sa pagbuot sa Dios, kinahanglan magbuhat og maayo ug magtugyan sa ilang mga kalag ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. Amen. Let us give a clap offering to our God. Hallelujah. Christ alone will I glory, through all the pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could count the stars, successes, like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the in every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed, for only His tender mercy could reach
beyond my weakness to my need. And now I see no greater honor in just to know Him more. And to count my gains and losses, see the glory of my Lord. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, My source of strength. my source of strength, my source Kang of Kristo lang. hope, kang Kristo lang. Isalig ko, makaplagan kong himaya sa dahon sa ko, o sa kadaugan ako magalingon. Ang gusto ko, ang paglaong ko, Kristo lang. ang Kristo lang. Isalig ko, makaplagan kong himaya sa gahom sa krus, o sa kadaugan ako magalingon. Ang gusto ko, ang paglaong ko, Kristo lang. kang Kristo lang. Isalig ko, makaplagan kong himaya sa gahong sa krus, o sa kadaugan ako magalingon. Ang gusto ko, ang paglaong ko, Ang puso ko. ang gusto ko, ang paglaong ko, Ang puso ko. ang gusto ko, ang paglaong ko, Ang puso ko. Ang puso ko. Ang paglaom ko. Si Kristo lang. Hallelujah, God. We will boast in the power of Christ in the cross, in His death and resurrection. Oh, how great the love of the Father that is lavish on us, that while we were still sinners, Jesus Christ died for us. Hallelujah. And land, celebrate of all, angels adore me, King and sing His crown aside, emptied Himself, living His glory. See how He loves us. Hallelujah.
crucified. He suffered in our place. He died to save us. Oh, thank you, Jesus. Lamb of God, crucified, suffered alone, dying, He saved us, laid within a sinner's grave, ever He lives, risen to raise us. See how He loves us, Jesus. There's only one Savior, only Jesus. Humble and holy, Lord, we adore You, Jesus. Say it. Only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful Your love. Oh, Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Humble and holy, Lord, we adore You, Jesus. Only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful Your love. Oh, how marvelous, oh, how wonderful Your love. Hallelujah. There's no other name that can save us except the name of Jesus Christ alone. The name above all names that can only pay the ransom of our sins. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Let us give a clap offerings to our living God. May hapon, Happy Father's Day. Naaba tayo mga bag-o karon. Let us all welcome one another with our love of our Lord Jesus Christ. Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is the victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Where is He? Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Amen. Praise God. Hallelujah. Happy Father's Day, mga kaigsuunan. Kinsa to diri ang mga amahan. Among giawhag ang mga amahan to come in front so we can pray sa inyo ha. Mga Father, ari mo sa atubangan. Allah, yahan. Okay, pray sa mga papa.
Ay, mamurog ta. Praise God, hallelujah, O God. Lord, mong gipataas diha kanimo amahan, in mga fathers, mga amahan, O Lord. Lord, ikaw magapanalangin kanila, O Diyos. Even Lord, sa ilang pagkaamahan, O God, ikaw nakakita, O Lord, even Lord, sa ilang mga struggle, isip, isa ka, amahan, O God. We praise you, among gipataas diha kanimo amahan, ikaw magapanalangin kanila, ikaw magahatag og giya kanila amahan, even sa paglakaw, O God, nga makita si Kristo sa ilang kinabuhi, O Dios. We pray, O God, nga Lord, mutubo sila, Lord, into your likeness, O God, nga even Lord, sa ilang mga silingan, O God, makita, O Dios, nga ikaw ang Dios, nga ilang tuburan, O God, nga Lord, even God, ikaw magapanalangin sa ilang paglakaw nga magmalig-on sila, O Dios, nga makapalahutay, O God. Lord, we thank you, O God, sa ilang kinabuhi, amahan. Ikaw magadagaya, O Lord. I-bless mo, ibubo, Lord, ang mga panalangin nga gikan diha kanimo, O Dios. Nga Lord, even sa ilang espirituhanong kinabuhi, mutubo gayud, amahan. Salamat sa ilang kinabuhi, O God. Even Lord, sa imong paggamit kanila, O God. Nga Lord, sa ikaw pa magdugang og mga family, O God, ibin amahan, O God, nga makita gayud, O Dios, ang ilang pagkahaligi sa ilang family, O God, nga may Kristo, O Dios, nga Lord, nga pinaagi sa imong balaang pulong, pinaagi sa imong balaang espiritu, O God, nga Lord, ikaw gayud ang maghimaya, O God, sa ilang kinmaw. Thank you, Lord, ikaw lamang ulian dungog himaya, in Jesus' mighty name, amen. Praise God. Happy Father's Day. Amen. So, sa inyong nakita, ganihang nga video mo, nami upcoming event, Youth Camp, that would be on June 28 to 29. So, in line with that, naatay mga batanon nga dili maka-afford sa youth camp, no? So, by the grace of God, if gihikap mo sa Ginoo to support, kung mopalit mo og usa ka t-shirt, makatabang na ka sa mga kabataan nga dili maka-afford sa fee. So, please approach me after the service if kinsa to ang ginahan nga mo-avail niini. So, among giawhag ang mga kabataan nga mo-apil aning youth camp. This will be for sure a revival. Kay nasa ni praise and worship or worship night during sa gabi. So, nindot kayo ni siya nga experience. So, kung namoy mga anak, nga mga batanon, please encourage sa inyong mga anak nga mo-join niini. Nga, unsa man lang mga activity or naman sila mga kakulian, i-encourage na i-set aside lang sana to join this youth camp kay once a year yan siya. So, kung kisa to ginahan niyo mo palit og t-shirt, please approach me after the service. Amen. Praise God. So, atong pakpakan ng Ginoo. So, maayong hapon tanan, once again, happy Father's Day sa tanang mga amahan by the grace of God. So, si Pastor Ken ay kay wala karon kay naa siya sa Liluan nag-sermon. So, by the grace of God, kay gatagan tag pribilehiyo nga mo sangyaw sa iyang pulong karong hapuna. Bago ta magsugod, nakoy story.
naatay usa ka laki, kon siya kanang binata or kanang binata ano kanang ulitawo, wala siya anak. So kani siya nga laki kay iya jong una sa tanan iyang resources or finances kay iyang budget kay naara gyud about siyang kaugalingon sa paghimaya. Kanang iyang like sweldo niya, iya nang para lang sa iyang sapatos, sinina, siyang bisyo, sang laag, inana ra gyud padung iyang kwarta o iyang resources. Nya kung naman siya trabaho then kung mulive siya, ang hinungdan gyud kay na siya laag or naa siya inom-inom, naa siya mga bisyo or na siya iyang mga paghimaya ra gyud siyang kaugalingon ba ang hinungdan sa iyang leaves or absences. Og iya pong kumuduty pod siya sa iyang trabaho kay it's either wala siya tulog or hubog siya. Inana siya mo duty pod kung ay tulog kay nailaag, na ay kanang party-party dito, inana pod siya mo trabaho. Iya pong behavior is kanang siya jud ang life of the party. Siya gyud kanang bida ba sa usa ka grupo sa ilang sa ilaha. And siya pod is kanang kuan siya kanang maka-drive in gyud siya sa kanang kalibutan na kanang may mga bag-o kabaw gyud siya unsay trending karon, updated gyud siya. Iya pong perspective is kalibutanon sa jud. Inani iyang kinabuhi. Og naay usa ka adlaw nga siya nakapabuntis. Na siya napabuntis. So sa 9 months nga gisabak ang iyang anak kay mao ra gyapon jud iyang kinabuhi. Og katong nataw na iyang anak kay ang didto siya nakaamgo nga nanaday siya responsibilidad nanaday siya anak. Dito ra siya nakaamgo nga kanang dili na day about sa iyang kaugalingon. Na ang iyang nagsugod na siya sa iyang finances or iyang resources kay na siya savings, niya iyang kwarta kay padung na sa iyang gata sa iyang anak, sinina sa iyang anak, kanang diaper sa iyang anak. Niya ang iyang leave kay mo leave na siya or mo absent na siya kay nasakit iyang anak, birthday sa iyang anak, puro na siyang anak ba? Even ang iyang behavior kay dili na nausab na pod kay na focus naman siya siyang anak. So iyang ipang storya kay about na sa iyang anak, dili na about sa iyang gusto. Og iya pong kusog kay mo duty siya kay wa siya tungod sa nagbantay siya siyang anak, nasakit iyang anak, inana gyapon. Iyang perspective pod kay na kanang center na gyud sa iyang anak. No nabisag dili ni siya nang dili ni siya Kristohanon nga pagkatao, pagkalaki, is nausab, nakita na to ang kausaban gali sa iyahang kinabuhi once nahatagan na siya responsibilidad. Naisip pod Kristohanon, matag-usa ka nato, Jud, is di gyud ta magpabiling parihara. Dapat motubo gyud ta, na gyud tay transformation, ug naapod tay i-offer pod isip pagka-Kristohanon. O karong hapon na, akong gitaytulan, og spiritual nga halad sa mga magtotoo. Kung balikon, spiritual nga halad sa mga magtotoo. Or sa English pa, believer's spiritual offering. O mamalihog ko sa matag-usa nga mamarog atong basahon ang pulong sa Ginoo. Sa Romans chapter 12 verses 1 to 2. Kung balikon, mga taga-Roma, kapitulo 12, versikulo 1 to 2. Akong basahon sa Bisaya. Ang matuod nga pagsimba. Verse 1, Busa, naghangyo ako kaninyo mga igsuon, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, isip halad nga buhi, balaan, ug makapahimuot sa Dios. Nga mao ang inyong espirituhanon nga pagsimba. Ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibutan na. Hinoon, tuguti nga mausab ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. Aron inyong masuta, unsa ang kabubuton sa Dios, unsa ang maayo, ang kahimutan, ug ang hingpit. Amen. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, Ikaw ang nagmugna sa tanan, Ikaw ang labi sa tanan, O Lord, and there is no one like You, O Father. Lord, we continually thank You, O God, praise Your name, O Lord. Kay Lord, imo ming gidala karong hapon na, Lord, para makapaminaw sa imuhang pulong, O God. So Lord, I pray to each one of us, O God, Lord, that You may open our hearts, our minds, our thoughts, O God, sa imuhang pulong, Lord. Na ayaw tuguti na mugawas rami diri, Lord, na wa mi na learn, O God. But Lord, let Your word, O God, Your teaching, Your rebuke, O Lord, na mo dwell gud siya sa mga matag kasing-kasing, O Father God. Lord,
may you cause us, Lord, not to be just a mere hearer of your word, but doer of your word, O God. Nga mo gay mapuy-an, Lord, ang imong gipang tudlo karong hapuna, O Father God. Help us, Lord, to focus in you alone, O God, not to be captive of whatever we are going through, O God, but sa imuha lang yun, Lord, ang focus, O Father God, na ikaw rin yun, ang gisimba, O Lord, karong hapuna, O Father God. And Lord, ako itugyan, akong kaugalingon, di akanimo, Lord, na ikaw, Lord, maggama sa imong balang spirito, din hikanako, O Lord God, isip tigpamaba sa imong pulong lamang, O Father. Salamat sa tanan, O God, in Jesus' name we pray, amen. Malihog lingkod. So sa mga katong naka-attend na og prayer meeting matag Thursday 6 PM no, diri sa ato ang simbahan, di ba si Pastor Ken kay nag-series man siya sa Book of Romans. And then so nakabalot nga sa Book of Romans or sa Bisaya mga taga-Roma missionary ni Paul. Missionary journey. Unya, si Paul dira, gi-describe sa Romans chapter 1 verse 1. If inyo tanawon inyong Bible, Romans chapter 1 verse 1, gi-describe dira ni Pablo iyang kaugalingon nga ulipon ni Hesu Kristo. Gitawag nga pagka-apostol o gigahin alang sa maayong balita sa Dios. Mao ibutang po dira no nga, ako mismo usa ka Israelinhon kaliwat ni Abraham sakop sa banay ni Benjamin. So diri pa lang sa Book of Romans, si Paul mismo iyang gipadayag, iyang gipahibaw ang iyang mga audience kung kinsa siya. Og sa verse 13, same chapter, Romans 11, gibutang po dira, apostol man ako ngadto sa mga hintil. So, he is the apostle of Gentiles. Si Pablo po ang responsible in spreading the gospel, Christianity, throughout the Roman Empire. Si Paul nagsuwat siya sa Book of Romans sa Corinth. Dili sa Rome, but sa Corinth. Reference ni, pwede ninyo mabasa ni sa Romans chapter 16, verse 1 and 23. So, gibutang po dira sa verses 1 and 2 sa Romans 16 na si Phoebe ang iyang gihatagag responsibilidad sa pag-deliver sa letter ni Paul dito sa Roman Church. So, ang audience ani kay ang mga Church of Rome, members of the Church of Rome na sa verse 7 sa chapter 1, if nyo na mabasahan. Og sa Acts 2, di ba, sa Acts 2 naman dito ang Pentecost, no? And dito, some of those converted on the day of Pentecost probably founded a church at Rome. So, of course, ang setting niya sa Rome, which is the capital and the most important city sa Roman Empire. So, ang purpose ni Paul, nga nung gisuwat ni niya, kay naa sa chapter 1, verse 11, na in need of the rich doctrinal practical instruction this letter provides, og sa verse 15, so for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Og ang theme verse ani is naa sa verse 15. Itong ipamemorize ato for I am not ashamed of the gospel. Moto siya. So sa kanina kaning Book of Romans kay 16 ka chapters. If inyo i-check sa inyong Bible, 16 chapters. Ang 1 to 11, puro ni siya theological truths of the gospel of Christ. Puro ni kamatuoran sa gibuhat ni Yesu Cristo, the finished work of Christ sa cross. Ang kaning 5 ka chapters, at chapter 12 to 16, naana diri ang practical application. So 11 ka chapters, gilabor ni Paul ang kamatuoran sa Ebanghelyo ni Kristo, and the 12 to 16, diri na ang practical application. Unya, ang ato ang passage this afternoon, verses 1 to 2 sa chapter 12, mao ni ang first application na gisuwat ni Paul sa Book of Romans. O karon, how to offer your bodies to God. How does the believers offer to God? So point 1 ako is to present your bodies acceptable to God. Kung sa Bisaya pa, sa point 1 is sa pagtugyan sa inyong mga lawas, isip, halad. Balik ko na ko ha. Sa pagtugyan sa inyong mga lawas, isip, halad. So, makita na to dira sa verse 1, therefore, or busa,
If inyo i-check in yung Bible, busa or therefore. Ang meaning sa therefore diri is to look back aron paghibalo sa naunang rason para masabtan nato ang kaning nga passage, kaning nga verses. So kaning busa diri kaning sa Romans 12 ni connect ni siya sa mga nauna na verses sa nauna nga chapter sa chapter 12. Diin ang chapter 1 to 11 nag-discuss siya sa chapter 1 verses 8 to 15 sa spiritual leadership. Ang sa chapter 1, 18 to 32 kay God's wrath against sinful humankind. Chapter 2, verses 1 to 16 kay principles of divine judgment. Chapter 3, verses 9 to 20 kay the universality of sin. Chapter 3, verse 21 to chapter 4, 25 is the exposition and defense of justification by faith alone. O sa chapter 5, verses 1 to 11 is the security of salvation. Ang chapter 5, verses 12 to 21, the transference of Adam's sin. And chapters 6 to 8 is the sanctification. Ang chapter 9 na dinha na ang sovereign election. Ang chapter 11 is God's plan for Israel. So makita gyud na to ang chapter 1 to 11 na gilabor ni Paul is about gud sa kamatuoran sa ebanghelyo ni Kristo. Og diri na sa chapter 12 to 16 ang practical application of how believers should behave or act, so as Paul explicitly discussed, the marvelous gospel of our salvation by grace through faith in Christ alone in the 11 chapters. So kani nga chapter 12, nag-abli ni siya sa mga pagdasig sa mga magtotoo how the person who was redeemed by Christ should apply the truth, act as Christ-like, and have behavior that is living, holy, and pleasing to God. Kung sa Bisaya pa, Kapitulo 12 to 16 mao ang praktikal nga mga aplikasyon sa naunang paagi, ang mga magtotoo kinahanglan maggawi o magkinabuhi. So kini nga kapitulo nag-abli kung sa unsang paagi ang tawo nga gitubos pinaagi ni Kristo, kinahanglan mugamit sa kamatuoran, mulihok sa makang Kristo o gadunay kinaiya nga buhi, balaan og makapahimuot sa Dios. So kaning chapter verses 1 to 2 of Romans 12 na offering ourselves ang pag-sacrifice ato sa matag kaugalingon must be the purpose of our response in the doxology in chapter 11 verse 36. If inyo i-check sa inyong Bible, ang chapter 11 verse 36 nag-ingon dira sa English na ko. For from Him and through Him and to Him are all things, to Him be the glory forever. Amen. So ang chapter 11 nag-end siya Amen. Nga on that, nga si Kristo gyud in which everything is for His glory, para ra gyud sa iyang kahimayaan. So sa nabaon na nato na para na sa iyang kahimayaan, unta, kita is madasig ta na to offer ourselves, mauna ato ang purpose sa response sa kaninga verse. So, to start sa verse 1, matotod ang ganina, therefore, so kitsa ni na diri. So ang diri kay si Apostle Paul, katong naa sa chapter 1, verse 1. Ang writer ang author ani nga book ay si Paul. I urge, sa Bisaya pa, busa, naghangyo. If inyong Bible kay NIV or NASB, urge. Kung sa ESV, inyong Bible kay appeal. Kung sa NKJV, beseech. Kung sa NLT, kay plead. Kung sa LSB, exhort. So sa Bisaya is naghangyo. So kaning naghangyo is mo ni ang parakaleo. Di ba kung makadungog tani na word kay moingon gyud ta nga in reference sa balang espiritu, Holy Spirit. So ang kaning parakaleo, exhort, plead, urge is to call ang alongside to help. So, di ba kung moingon tag Holy Spirit is the comforter, counselor, encourager sa mga magtotoo. Ug usa sad ana, ang exhort is personally make a call. Nag-refers that believers offering up evidence that stands up in God's court. Kaya kita makasasala ang gito, inimita sa Ginoo, ang Ginoo balaan siya sa tanan. So, nangyanglan kita og murag attorney, di ba, sa to ang justification. Muna si Kristo. On that, as you know, the truth, nakabalo na ta na grabe ta ka makasasala o pinagi lamang sa perfect sacrifice of Christ kita naluwas, na himong mamatarong, muna si Paul, nagdasig siya,
og nagsulti siya, nagtudlo siya sa victory ni Kristo sa ato ang kaluwasan. Unya, dira siya nag-awhag to personally call each one of us to offer ourselves as a living, holy, and acceptable to God. And dira is, ibutan dira no, busa naghangyo ako kaninyo. So kinsa ni ang kaninyo diri, or sa English pa, you. Who is this you? So ang you na dira or ang kaninyo kay mga igsuon. Sa Bisaya, mga igsuon. Sa English kay brethren, or sa LSB, brothers. Sa NIV kay brothers and sisters. So kaning brethren is member of the same religious community. Maning mga fellow Christian, fellow believer, itong mga kaigsuonan. Kanang mga tapad ninyo karon. Tanawan yung mga tapad. Kung na may tapad. Muna inyong brethren. Diba? Fellow believer. So, by what means does Paul exhort the brethren? Unsay means nagigamit ni Paul para sa pag-awhag niya sa mga magtotoo? Muna ni siya ang sunod, by the mercies of God. Kung sa Bisaya pa, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios. So kaning mercies or kaluoy is morning compassion, favor, grace, morning deep feeling for someone's difficulty. Use of the deep feelings God is for all of us and powerfully shows and shares in those following Him. So kung inyo nang mabantayan, di ba, gibutang dira, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios, mga, di ba? Kung sa English pa, mercies, na I-E-S, dili siya mercy but mercies, di ba? Plural form, dili ra siya usa nga kaluoy but mercies, daghan nga kaluoy. Or sa Bisaya, mga kaluoy. So, unsa day ang mga mercies sa Ginoo? Unsa day ang mga kaluoy sa Ginoo? Kay gibutang mo dira mercies, so unsa ka ning mercies no nga kanang daghan man kaayo. Kaya itong nabaw-an nga mercies, kaluoy ra gyud. Mao ra gyud itong nabaw-an. So unsa day ning mga kaluoy sa Ginoo? Una is iyang gugma, His love. Mao na ang kaluoy sa Ginoo. Iyang divine and unconditional love na iyang let His only begotten Son be the sacrifice for the forgiveness of sins. Diba John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That is the kind of love na naa ang Ginoo sa atoa. Mo nang usa sa mercy sa Ginoo. Unsa pa yung mercy sa Ginoo? Iyang grasya. Ang grasya sa Ginoo is usa sa kaluoy niya na atong nadawat that we received even though we are undeserving. Na dita ang ngayon sa grasya sa Ginoo, but iya man tanggi kaluyan, iya tanggi grasyahan sa kaluwasan. Pinaagi kang Kristo lamang. Kay dili biag ta ngayon no grasyahan kay tungod grabe ta makasasala, enemies ta sa Ginoo. Na we are hellbound, but yet tungod gagi kalayuan ta sa Ginoo, iya tanggi luwas. Unsa pa may mga kaluoy sa Ginoo? What are the mercies of God aside from love, from grace, iyang peace, iyang kalinaw, naghatag niya as we are reconciled now by the Father. Iyang patience, iyang kindness, iyang faith, iyang hope. Even the Holy Spirit is one of the mercies of God. Ang balang usapod sa kaluoy sa Ginoo ang balaang espiritu. Pero sa bagong song sa Sovereign Grace ba, gibutang dito na Holy Spirit, guarantee of the redemption Christ has won. Na even the Holy Spirit is mo'y garantiya sa ato ang kaluwasan as Christ has won the victory. Og ngano di ay na kinahanglan nato ang kaluoy sa Ginoo. So nagisgutan mo to ang kaluoy sa Ginoo, dagan pa ang kaluoy sa Ginoo. There's just to name a few lang to. Yang gugma, grasya, peace, patience, kindness, faith, hope, and even the Holy Spirit. So ngano di ay nagkinahanglan ta sa kaluoy sa Ginoo. Kay mo na kita na, may tag kaluyan ko sa Ginoo ron, oy may tag kanang nagampo ko para kaluyan ko sa Ginoo. Ngano di ay nagkinahanglan ta sa kaluoy sa Ginoo? Why the need for the mercies of God? Kay our greatest problem is sin. And our greatest difficulty is that we are God's enemy. Thus, we are hellbound. Kung sa Bisaya pa, ang pinakadako na itong problema kay sala, maong nagkinahanglan ta sa kaluoy sa Ginoo. Ang pinakagrabe na atong maagian, difficulty, is kita kaaway ta sa Ginoo.
Mao nang padong gyud tag impyerno tungod sa atong mga sala. Mao nagkinahanglan ta sa kaluoy sa Ginoo. Kay mao na ato ang status. Kay for by only the mercies of God of salvation through Christ, we are forgiven. We became the sons and daughters of God. Kay kung wala kay amahan diri sa kalibutan na natay amahan dito sa langit. That we are made righteous because of the mercies of God through Christ. Ug ato pong ma-witness, makita, madayag pod ang mercies, ang kaluoy sa Ginoo every single day sa atong kinabuhi. Kay di ba gibutang sad sa Bible, His mercies are new every morning. Na imong pagginhawa, imong paglakaw, imong kusog is kaluoy na sa Ginoo. Kaya ang Ginoo biya pwede ra biya kaniyang kanang patyon di adayon, batungod sa iyang kaluoy naapa ka diri nakapaminaw sa iyang pulong. And on that, the mercies of God of righteousness, grace, love, and the gift of faith, gidiscuss po na ni Paul sa 11 chapters na iyang gilabor. If God did not even have an iota of mercy in us, we are the most pitiful being ever created. Kung sa Bisaya pa, if ang Ginoo wala tagi kaluyan bisag gamay, kita ang pinakaluoy nga tao. Kita'y pinakaluoy na gimugna sa Ginoo. Nganuman, nganong kita'y pinakaluoy kung dili ta kaluyan sa Ginoo. Kay grabe ang kaluoy sa Ginoo pero mas grabe iyang kapungot sa sala. Ug nakita nato iyang grabing kapungot didto sa cross, didto sa Calvary na giagian ni Hesukristo. O gani siya sa point 1 ako, by the mercies of God ang means karon unsa day purpose nganong giawhag ni Paul ang mga magtutuo. Mao ni is to present your bodies. Kung sa Bisaya pa, pagtugyan sa inyong mga lawas. So ang present diri or pagtugyan is meaning place beside or standby or ipakita or appear. So ang tenses ani kay nagpasabot nga has a permanent or lasting results or ongoing or habitual na kanang ikaw na magtotoo na agyud lifestyle na gyud na nimo ang pagpresent sa imuhang lawas, ang pagtugyan sa imuhang lawas. Kay ang lawas diri or bodies, lawas sa Bisaya, bodies sa English is consisting of flesh. Kanang unod gyud ba? Unod. Hikapad yung kaugalingon kana ba? Or gipang duka pwede ra pod. And the physical body is God's vehicle of choice. Kung balik ko na, ang atoang physical nga lawas is God's vehicle of choice. Mani ang vehicle no is sakyanan. Nya choice is kapilian. No, ang Ginoo mismo ang nagpili. So the physical body is God's vehicle of choice for us to live out sa unsay gi-prefer, unsay nang kabubuton sa ato ang master, sa atong Lord nga si Jesus Christ. That we are the instruments of the Redeemer's hand and God's vehicle of choice. So sa kani nga kanang thought no, nagigamit ka sa Ginoo nga iya kang instrumento, iya kang vehicle, no, kay nagpakita siya sa amazing intimacy gali nato sa Ginoo kay gigamit ta niya. This brings amazing intimacy to living out each divine act of faith through the physical body. Nga as believers, ulipon ta diha ni Kristo, nang kinahanglan gyud na kanang active ta, visible ta, energized ta, madasigon ta sa paghalad sa atong matag kaugalingon para sa pagtuman sa iyang kabubuton ug sa paghimaya sa iyang buhingalan. Nga isip magtotoo, willing tang magpaggamit, willing tang ihalad, willing ta i-present atong matag kaugalingon without inhibitions, without complaints, without grumblings. Kay siya naman ato ang master, siya na atong Lord. Na kung mapagamit kita sa Ginoo, wala gyud ang bagulbol, wala gyud ang kapuyaan ni uy, unya na lang ni uy, or wala gyud ang kanang murag masakit yung karong kaana ba. Dili, wala gyud. Kung kanang sold out yung ka ba, single-handed yun nimo na ihatag, imo i-offer ang Ginoo para magamit ka diha kaniya. Kay we must be reminded for it is a privilegiyo to offer or present ourselves to God kay siya ang
magmumugna, creator of all things. Kay sa Romans chapter 6 verse 19, if ato na mabasahan dira, kay nagisgot na about how to present one's bodies that leads to sanctification. So Romans chapter 6 verse 19, Romans chapter 6 verse 19. Ibutang dira, nagsulti ako sa tawhanong paagi tungod sa inyuhang tawhanong kakulangan. Kay ingon nga kaniadto inyong gitugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa kahugaw ug gikan sa usa ka kalapasan ngadto sa lain pang kalapasan. Busa karon kinahanglang itugyan ninyo ang mga bahin sa inyong lawas ingon nga ulipon sa pagkamatarong ngadto sa pagkabalaan. Nagtudlo si Paul diri sa ato ang sanctification o saon nato pagtugyan sa atong matag kaugalingon sa iyang kahimayaan. Na as being justified by faith in Christ, na kailangan gyud natong i-desire or devote ourselves na mo grow gyud ta, mo progress gyud ta sa ato ang pagkabalaan, sa ato ang sanctification, sa atong pagkamatarong. Unsaon man nato pag-present or paghalad or pag-offer sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. Gibutang dira a living and holy sacrifice. Sa Bisaya, buhi, balaan ug makapahimuot sa Dios. Sa English is a living and holy sacrifice. Hinana nato pag-present sa atong matag kaugaling atong mataglawas diha sa Ginoo. So ang living diri is nag-describe og divine grace, granting the pardon of sin and fellowship with God. This is a figure of speech na nagpadayag na a way leading to heavenly sanctuary. So ang pagpuyo, living sacrifice is birthed by the Lord through faith. So, di ba maka-offer naman ta sa itong matag kaugalingon kung kita Kristohanon. Niya ang nagrasabi na itong pagtuo sa Ebanghelyo kay ang Ginoo. Mana, which is also empowered by Him. So, as being born again, di ba na, the old is gone, the new has come. Na kita, new creation na tadiya ni Kristo, pinagi sa iyang sacrificial death o resurrection, ang matag magtotoo na ito, magkinabuhi gyud ta, na believers' lives are living, no longer dead in trespasses and sins, as said in Ephesians chapter 2, verse 1, na gihimo na tang buhi or we are already made alive in Christ. So, kaning living or buhi, so isip buhi, na diha kang Kristo, magkinabuhi pud tang buhi, di ta magkinabuhing patay, kay gibuhi naman ta ni Kristo, nga napadayag sa iyang ngalan, sa pagpadayag sa iyang ngalan o paghimaya nga dili na ta magpabiling patay, di na ta pabiling useless, di na ta magpabiling kanang di mo function ba sa iyang lawas ug sa paghimaya sa iyang ngalan. Na mutunga lang ta sa kanang service, naman wala na. Na isip Kristohanon is mo desire mo aim gyud ta nga mutubo gyud ta na magpagamit gyud ta diha sa Ginoo. Nga active gyud ta, alive, di ba? Kung buhi gyud ta diha ni Kristo, magpabilin gyud tang buhi sa pagpagamit sa paghimaya sa iyang ngalan. O kanang holy dira, sa Bisaya pa kay balaan, is, meaning niya is set apart, distinct, sacred, refers to a change in a believer's nature which progresses the more as they experience God's holy touch. So, the Lord transforms believers into a greater likeness of nature with Himself by imparting and empowering faith closely associated with living in faith. Kung kani siya is, ang matag magtotoo, kay kani nagisgot man ni siya og sanctification, no? Ang kaning matag magtotoo, matag usa ka nato, is kanang gipabalaan na ta ni Hesukristo, pinagi kang Hesukristo, kay di ba atong Ginoo is balaan. So siya, nagdemand pod siya nga mabalaan ta. Gipamatarong na ta ni Hesukristo, so kita kinabuhi gyud tang mabalaanon or atong i-progress, atong patubuon ato ang pagkamatarong pinaagi sa balang espiritu. O kita nga gipabalaan pinaagi kang Kristo, dapat di na ta magpa-contaminate, di na ta kanang
Di na to magpasugnod sa atong kaugalingon sa mga sala or sa impurities. Di na ta magtinguha pagbalik sa ato ang mga kahugaw sa una. Kaya di ba, the old is gone, the new has come. Na di na ta magpabilin sa pagpakasala. Kay balaan naman ka, di na gyud ka magtinguha gyud sa unsay mong daan nga kinabuhi, no? Kabaw as Christians, kabaw na gyud taon sa atong weakness. Kabaw na gyud ta asa ta ma-stray, asa ta ma-stumble, asa ta madagma. So kung kanang Kristohanon ta, di na gyud ta magpabalik dito, di na gyud ta moduol dito, di na gyud ta magpahugoy-hugoy dito. Kay kabaw man ta nga ma-stumble gyud ta dito na part. Kay nang atog yung proteksyonan ba ang ato ang kanang nagipabalaan na ta o gipamatarong na ta diha ni Kristo. So quote, holiness, which is the sanctification, is the only space or domain in which God dwells. Accordingly, the Lord only reveals His presence or fellowships with those who honor His holiness. Kung sa Bisaya pa, ang pagkabalaan, mao lamang ang lawak or lugar diin ang Dios nagpuyo. Busa ang Ginoo nagpadayag lamang sa iyang presensya or fellowship or intimacy uban ni adtong nagpasidungog sa iyang pagkabalaan. Amen. Quote from J.C. Ryle, niya na siya, English siya. Holiness is the habit of being of one mind with God, according as we find it in scriptures. It is the habit of agreeing in God's judgment, hating what He hates, loving what He loves, and measuring everything in this world by the standard of His word. He who must entirely agrees with God, he is the most holy man. Kung sa Bisaya pa, ang pagkabalaan mao ang batasan nga usa ka huna-huna uban sa Dios, sumala sa atong makita sa kasulatan. Kini mao ang batasan sa pag-uyon sa paghukom sa Dios, pagdumot sa iyang gidumtan, paghigugma sa iyang gihigugma, ug pagsukod sa tanan niini nga kalibutan pinaagi sa sumbanan sa iyang pulong. Nga, kung kabalo ka nga ang Ginoo maglagot anang sala, dili gyud ta pud kanang Lord, kanang half ra man ani Lord akong buhaton, dili gyud ta magpa inana. We must hate what He hates and love what He loves. Nga dili ta mag-bargaining, dili ta kanagaling atong i-compromise ato ang paglakaw, atong paghalad, atong pag-present sa ato ang matag kaugalingon. Kay iyan ang matang gipabalaan. So gibutan there na a holy sacrifice. So unsa dining sacrifice? Kani siya is a properly an offering. So official sacrifice na ang Ginoo mismo ang naghimo sa term or nagprescribe in which ang Ginoo may mudawat sa ato ang sakripisyo. So as we present our bodies as a living and holy sacrifice, kailangan po natong i-maintain ato ang sanctification, ato ang holy living, which is the progressive sanctification, so that we will not be contaminated. So unsaon pa nato pag-maintain sa ato ang sanctification? Mo na, spiritual discipline. Di ba? Like, sa ato ang pag-scroll-scroll, sa ato ang cellphone, sa ato ang screen time, kabalutan nga mas taas pa atong oras sa ato ang pag-scroll-scroll kaysa sa pagbasa sa Bible, kana atog yun, stand firm good ato ang spiritual discipline ni ana. Or even friends, di man sayop na mag-friend tag uban, but dili ta maghugoy-hugoy nga to the point na madala na ka sa kalibutan. Diba? It's either kanang ikaw ang modala nila sa kamotuuran or ikaw ang madala sa kalibutanon. So, kung kabalo ka nga, weak ka dira, kabalo ka nga, kanang huyang ka dira na part, dili gyud ka pod dili nimo isugnod imong kaugalingon pod ana. Kay kabalo man gyud ka asa jud ka weak, asa jud ka jud kay kabaw biya ka sa tinguha sa inyong matag kasing-kasing, di ba? And di ba sa OT po, if mabasahan ninyo, di ba itong mga nakaskwela kay BI, kabasa naman yun mo, nag-answer na sad mo sa Old Testament, ang Ginoo nag-require siya og spotless animal. Kanina animal, katong lamb, sheep, heifer, o guban pa. Nag-require siya og spotless. Sabi sa pa, walay tatsa nga mga hayop, animal na sacrifices.
that they slain for the likes kay ilaning pamatyon or i-offer para sa ilang burnt offering, sin offering, fellowship offering, dagan kay na sa Leviticus, if inyo nabasahon. O kana na mga offering kay exclusive ra gyud na siya nga trabaho sa mga priests, sa pari. O kanang ilang dugo is sprinkled na siya sa altar para sa kapasayloan sa ilang mga sala. Just like the shedding of blood of Christ sa cross, na pinaagi sa pagshed ni Kristo sa iyang dugo dito sa cross, we receive the pardon as He paid the penalty of our sins. Kay ang dawato naman gud sa Ginoo ang dugo ni Kristo. Dili dugo nimo, dili dugo nako, dili dugo sa animal, kang Kristo ra gyud. Kay siya ra man ang perpekto, walay sala. Ug atong basahon sa Hebrews chapter 9 verses 11 to 12, mga Hebreohanon chapter 9 verses 11 to 12. Yes. 11 to 12 gibutang dira. Apan sa dihang miabot na si Kristo, ingon nga labawng pari sa maayong mga butang nga nangabot na. Agi sa labaw kadako og labaw kahingpit nga tulda, nga dili hinimo og kamot sa ato pa, dili iya sa yutanong kabuhatan. Siya sa makausa og sa wala nay pagsubli misulod sa balaang dapit, nga nagdala dili sa dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka, kun dili sa iyang kaugalingong dugo ug sa ingon ni ana nahimo niya ang pagtubos nga dayon. Amen. And now kay tungod no dili naman to ang katong dili naman ta mag sacrifice no sa mga animals. Na naman ta sa karon sa New Covenant. So dead animal sacrifices are no longer accepted or even have any effect of the cleansing God requires, because now it is only through the blood of Christ, the sacrifice of Christ on the cross, that God accepts the cleansing and the forgiveness of our sins and our justification. That's why there is no need to do anything for our salvation. There is no longer anything apart from Christ's finished work that can quench the wrath of God against our sin. Kung sa Bisaya pa, karon sa bagong pakigsaad, ang patay nga mga halad nga mananap dili na dawaton, o wala na siya epekto sa paghinlo sa gikinahanglan sa Dios. Kay karon pinaagi lamang sa sakripisyo ni Kristo sa cross nga gidawat sa Dios ang paghinlo o kapasayloan sa atong mga sala ug sa pagkamatarong. Mao nga dili kinahanglan nga buhaton ang bisan unsa alang sa atong kaluwasan. So wala na gyud tay mabuhat sa atong kaluwasan kundi kang Kristo lamang. Wala na bisan unsa pagawas sa nahumang gibuhat ni Kristo ang makapalong sa kapungot sa Dios batok sa sala. So as we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior in our hearts, we must surrender our lives to Him. And now that we are in Christ, our ultimate form of worship is to completely offer our bodies as a living and holy sacrifice to our Lord and Savior. So kung balikon ha, as we accepted Jesus Christ as the Lord and Savior in our hearts, we surrendered our lives to Him. And now that we are in Christ, our ultimate form of worship is to completely offer our bodies as a living and holy sacrifice to our Lord and Savior. Nga ang atong lawas gyud is ma-under na gyud sa control sa Ginoo, na magpang-sanctify na gyud ta diha kaniya in accordance to His sovereign will para sa kaymayaan sa iyang ngalan. That we are becoming the instruments of the Redeemer's hand and God's vehicle of choice. So in continuation, which is the living and holy sacrifice is money acceptable to God. Kung sa Bisaya pa, mao ang inyong spirit, maglahi man siya. Sa English is acceptable to God. Which is, ang acceptable ay meaning niya is pleasing, well, good. So what God's acceptable offering is not all our efforts. Ang dawaton sa Ginoo nga offering is dili ato ang
effort, dili ang ato ang good works, dili ang ato ang mga achievement ani kinabuhia. But ang gipangayo ra gyud ang dawaton ra gyud sa Ginoo sa ato is our brokenness, our helplessness, our hopelessness. And by giving it all, our total surrender to Him, our being clingy to the finished work of Christ, that is the absolute believer's spiritual sacrifice. Ang pagtugyan sa atong tinibuk-an diha kang Kristo. Mao ang pinaka-absolute nga believer's spiritual sacrifice. Kaya ang Ginoo wala nagtan-aw sa ato ang outward. Ang Ginoo wala nagtan-aw kung tulid ba imong buhok, sa tarong ba imong kilay, but ang tan-awon gyud is imuhang kasing-kasing. Kung tulid ba diha sa Ginoo kanunay. As presenting your body through Christ's imputed righteousness as a living, made alive naman ni Kristo no, and holy, which is set apart, tong sanctification. Which is ang sanctification sa Romans 12:9 na abhor what is evil and cling to what is good, mao na ang acceptable diha sa Ginoo. So, which is acceptable to God and what kind? Mao na ni siya ang sunod. Which is your spiritual service of worship? Kung balikon, which is, naagapon ta sa verse 1, which is your spiritual service of worship? Mao ang inyong espirituhanon nga pagsimba. So kung inyong Bible kay NKJV, ang gibutang dito is reasonable service. Kung sa NIV kay true and proper worship. So ang kaning spiritual is logical because divinely reasonable. Pero simply means, ang pasabot aning spiritual or sa Bisaya pa kay spirituhanon is in the realm of the soul. Meaning, nag-originate siya sa sulod, sa kalag, sa atoang kinalawman, sa atoang inner person. Na ang kamatuoran sa Ebanghelyo ni Kristo na dapat ma-immerse, ma-dwelt, malawm, ma-deepen sa atong matag kasing-kasing. Before ta mo service, before ta mo lihok, before ta mo duty, before ta mo work diha sa ministry sa Ginoo, dapat gyud ang kamatuoran is ma-immerse ato ang ma-dwelt, ma-deepen. Na ang kamatuoran sa Ebanghelyo ni Kristo kinahanglang iunlod, puy-an ug mulalom diha sa kasing-kasing sa sulod nga tawo. Dili pa ang pag-alagad, sa dili pa ang katungdanan ug sa dili pa ang buhat. So, kay ang unahon gyud nato is ato ang kasing-kasing. Kay mao ang tan-awon sa Ginoo. Para sa mga letters ni Paul, if nakabasa mo sa Ephesians, Galatians, Colossians, even kaning Romans, kay ang permi gyud unahon ni Paul no, if na makabantay mo sa iyahang writing, is unahon gyud niya ang truth of the gospel, unahon gyud niya ang ebanghelyo before ang application. If makita ninyo iyahang style ni Paul sa pagsuwat. Kay wala tay tumbanan sa paglakaw kung wala ang kamatuoran. Walay mugiya na to sa atong paglakaw isip Kristohanon kung wala iyahang pulong, wala ang kamatuoran sa Ebanghelyo ni Kristo. So spiritual service of worship, kanina service is each believer, priest, can now give sacred service by acceptable sacrifices to the Lord each time they hear and obey His voice or living in faith. So, presenting your bodies as a living and holy sacrifice is a form of divine service to God. So, ang atong paghalad, pag-offer, pag-present sa atong matag kaugalingon, sa atong matag lawas, is as a living and holy sacrifice, is mao na ato ang divine service to God. And worship is service to God. Mao nang gitawag og worship service. Kay sa 1 Peter 2:5, ito masahon sa 1 Peter 2:5, Ono Pedro, Kapitulo 2, versikulo 5, ibutang dira, ug ang inyong kaugalingon usab, ingon nga mga buhi nga bato, ipahimo ninyong espirituhanon nga balay, alang sa balaan nga pagkapari, aron sa paghalad og espirituhanong mga halad, nga kahimutan sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Og sa verse 9, ibutang dira, apan kamo, mao ang usa ka pinili nga kaliwat, harianong pagkapari, ang balaan nga nasud, ang katawhan nga
sa iya sa Dios aron kamo magmantala sa kahibulungang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Diba? Or sa English pa, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. That those who believe no sa mga matag usa kanato na nagsalig og nagtuo sa finished work of Christ, we are now a royal priesthood ug maka-offer na pud ta og sacrifices pinaagi sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. So gibutan there now spiritual service of worship. Unsa dining worship? Di ba kung makadungog tag worship kay ang atog yung unahuna is kanta. Di ba? Managay worship night, mag-worship na kanta gyud. Yes, kanang music can be a form of worship. That's mausad na dapat kanang ato pong i-check pod ang mga kanta pod na atong kantahon kay it can lead us astray man kay basig ang kanta din ha is kanang naaangan sa Ginoo pero ang whole giday context is about self-exaltation, about ra sa kahimayaan sa kaugalingon. Mo nang i-check pod jud nato ang atong mga kantahon pod na kay basig kana ang maka-take og captive ba nga naangan sa Ginoo pero dili din siya about ni Kristo. But music is not the beginning of worship. Rather, it is the end of worship. For the beginning of worship is in the heart. Akong balik ko na. But music is not the beginning of worship. Rather, it is the end of worship. For the beginning of worship is in the heart. Kay sa Luke 6:45, giingon dira, for the abundance of our heart, His mouth speaks. Kay what we feed or feel in our hearts with is, what we feed or feel in our heart is what we worship. What comes out of our mouth, our responses, our behavior, our perspective, define who we worship. Kung sa Bisaya pa, ang atong gipakaon o gipuno sa atong mga kasing-kasing mao ang atong gisimba. Ang mugawa sa atong baba, ang atong mga tubag, atong mga pamatasan, ug atong mga paglantaw, nagpadayag kung kinsa ang atong gisimba. Ngana kung inana ka mo mulihok or inana imong panultihon kay mao man ang imong gisimba sa imong kasing-kasing. Kung imong istorya permi kay mao ni kay mao man ang sulod jud sa imong kasing-kasing. Na makita gyud siya. Na as Christians, our service to God in worship must be from the inside. Not outward performance, not work, not external hypocrisy, but it must be the genuineness of our hearts that resulted or came out as actions. Na dili lang siya about sa emotional, physical, nindot makagtingog, adornment, nindot ba mong sinina, but it's all also about the heart, the soul, that resulted in actions. That is the spiritual service of worship to God. Dapat magikan gyud sa sulod nato. Ug kana siya mugawas gyud na sad siya. Kay kung unsa ang nasa sulod nato, mapadayag gyud na siya. The spiritual service of worship is simply true and proper heart worship. Na ang espirituhanong pag-alagad sa pagsimba kay tinuod og tukma nga pagsimba sa kasing-kasing. The spiritual service of worship is simply true and proper heart worship. So, how to offer your bodies to God? Point 2, not to confirm of this world. Verse 2a, not to confirm of this world. So, sa Bisaya pa, ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana. So, not to be confirmed, do not be confirmed is not to be identified, not to be possessing outward shape, or not to be similar. Or kanang, kumbaga, dili ka magpa-mulda, di ka magpa-shape, dili ka magpa-hisama, di ka ma-identify sa kalibutan. Kay kabawbita, ang kalibutan diri is
system of beliefs, values, at any time current in the world niya. Kabaw man tanon na ang nagdumala gyud sa kalibutan kay ang kaaway, ang yawa. So dili gyud ta as Christians, dili gyud ta magpa-shape, dili gyud ta ma-identify gyud sa kalibutan. Na yes, we are proclaiming we are Christians, sige tag share sa gospel pero na-confirm ta sa kalibutan ug dili sa iyang pulong. We let the world consume us instead of being consumed by the word. We let the world dictate us instead of the word of God. Na just para sa Book of Romans nga si Paul naglabor jud siya 11 chapters sa kamatuoran sa ebanghelyo. Nagtudlo na may tungod sa forgiveness, redemption, reconciliation, justification. Muna si Paul nag-awhag sa matag usag yun na dapat atong i-immerse atong matag kaugalingon sa iyahang kamatuoran sa ebanghelyo ni Kristo for us to live out the truth which is the foundation of the Christian walk. Dili ta kanang mapuno sa kalibutanon but mapuno ta sa iyahang pulong. Kay kung unsa man atong gi-feed para sa akong gisulti ganina mao pod ato ang mapuy-an. Kay ang kaning kalibutan na is subtle, convenient, and easy access. Kaya na betay cellphone, na computer, unsa pa na imong technology dira. So easy access na gyud kaayo ang kalibutan. So is the Word of God. Kaya na mga Bible app. Diba? Pero ang ato pagyapong scroll, ato gyapong tanawon, kalibutanan gihapon dili ang Bible. Ang Bible no kung i-check sa phone ang screen time kay ang kung sa Facebook pa kay 10 hours ang sa Bible app mga 15 minutes lang. Diba? Na we are more mesmerized by what the world offers. We put more effort into the world than laboring in the Word of God. Nga mas mo effort gid ta, mas mo grabe atong buhaton sa mga kalibutanong tinguha nato kaysa sa pagbasa, pagmeditate, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. At it is easy for us to be lazy in studying the Word of God. Yet we strive hard for earthly things. Nabalang wa kay tuog kay tungod kay sa mga kanang kalibutanon nimong tinguha. Pero abot na gyud sa Ginoo, kapuyay tapula oy at ipasa, dili na tong di ta mo basa, di ta mo tuon. Okay, mas kapuyon ta, mahisgot na kay about Ginoo kay kapoy. Pero abot gyud sa kalibutan, maguna pa, di pa malate, di ba? Kung naatay ka ng Sunday service, malitam og abot pero naagi tay laag-laag, mao pay maguna. Di ba? Amen. Amen, good. So it is easier for us to be like the world than to be Christ-like. Na masayon gid kay mahimong kalibutan no kaysa sa mahimong mahisama kang Kristo. Pero sa youth fellowship na mo gahapon, ang amoang passage is katong woman in Samaria, Samaritan woman. Anya, ang nasa verse 6 sa John 4 is si Hesukristo is weary, meaning kayapon, kanang na-fatigue, siya ba? Kuyapunon. Inana siya. And then, kay alas 12 man to sa hapon, wala siya giuhaw siya, kay niya naman siya sa babay no, kanang give me drink, give me kanang water to drink. Nya udto pang tutok init kaayo. Nya ang Samaritan woman pagyud kay sarcastic siya mutubag ni Hesukristo. Pero ang pagtubag ni Hesukristo sa Samaritan woman kay naagi hapon ang patience, naagi hapon ang kindness, naagi hapon ang kanang gentleness. Kay kita pa kung tawhanon no, kung nay magsurang-surang na to, mao po na to itubag, surang-surang pod. Kung nay mubikil na to, biklon pod na to. Diba na? Kung naamay katay, kung galagot man siya nimo, ikaw pod, maglagot pod niya. Diba na? Kung naagay mo, marag, wala na tuman imong gusto, maglagot din ka. But si Paul nag-awhag diri, Jude of Christ-likeness, na may sama ni Kristo, nga kung nay nagkuan nimo surang-surang dili gyud ka mo surang-surang pod but naa jud ang patience, kindness na ma-manifest, ma-display gyud ang fruit of the Spirit. Amen. Amen. So brethren, if you believe in the redemption, reconciliation, justification, and forgiveness of our sins through the finished work of Christ alone, muna nag-awhag si Paul nga not to be confirmed, not to be identified, not to be shaped of this world.
Kaya ang ato ang master ug atong Lord na nasa langit, naglingkod sa tuo sa Amahan. Na as a new creation in Christ, we must be distinct from the world. Na lahi gyud ta sa kalibutanon. Nga bahalang gi-persecute ka dira, gibiay-biayan ka dira, malipayon gihapon ka kay nakita nila nga lahi ka. Ug dili na ka hisama sa kalibutan. Na kung ang mga tao, kung magsusgot gali sila sa imong pangan kay kanang ang ilag yung matubag nga kanang Christ-like na gyud. Dili na gyud na ay katong si kuan, alibakira man sana parehara man mi. O, mawa na siya ang imong identification is naagi hapon sa kalibutan. Quote from John MacArthur niya na siya. They flirt with the world. They flirt with the flesh. They flirt with their own personal indulgences and desires. They become victims of the philosophy and psychology of the world around them. They buy into the world's bag. They entertain themselves in the world's mode of entertainment. They think along the lines the world thinks. And so, they never really come to the place of total commitment that is discussed in these two verses, and therefore they forfeit the fullness of the blessing that God would have for them. Kaya tinawhano naman, ang kalibutanon naman siya, muna ilang na-miss ang pinakadakong grasya, kaluoy o gugma, nagigrasya sa Ginoo. Even sa entertainment no nga, mas mag-una pa ta o updated pa ta kaysa sa unsay balita sa simbahan. Na naay mga ipang-ampo ang giuna nato kay kalibutanon gyud gihapon. Na kung Christian na ta, lahi na gyud atong tinguha, lahi na gyud ang ato ang padulngan. Amen. So, how to offer your bodies to God? Point 3. Last na niyo. Point. Be transformed. Verse 2b. So, sa Bisaya pa, mausab ang inyong kaugalingon. So, be transformed. Ang transformed diri is metamorphosis. Di ba pareha sa butterfly nga from caterpillar, nahimog yun siyang butterfly, na adyo siya kausaban. So, as we are redeemed and reconciled to the Father, we must walk, manifest, and display the new creation in Christ. Na ato gyud mapadayag, mapakita gyud ang ato ang pagkabag-o diha kang Kristo. Na giingon po sa Ephesians chapter 4 verse 24, Ephesians chapter 4. Ito tag Ephesians Episo. Mga taga Episo chapter 4 verse 24 nag-ingon dira. Og sa pagsulob sa bag-ong pagkatawo nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios diha sa matuod nga pagkamatarong og pagkabalaan. So in English pa, and put on the new self which is in the likeness of God, has been created in righteousness and holiness of the truth. Kaya atong hinumduman nga there is power in the gospel of Christ that transforms us into the image and likeness of Christ. Nga naagi power ang ebanghelyo ni Kristo na mo transform sa atua in Christ likeness. Kay walay na born again nga maura gihapon kagahapon 5 years ago, 2 years ago kung na born again gyud ka mausab gyud ka. Mausab gyud ta sa pamatasan, sa panultihon, sa gawi, ug labi na sa tinguha sa atong kasing-kasing. Now, we must aim to grow in salvation, in our progressive sanctification. Nga dili ra gyud ta pareha sa kagahapon. Kung gahapon kanang bakakon gihapon karon, kana kailangan na gyud nato ipa-check sa Ginoo. Nga sa una isog ka musulti, karon is malumanay na. Kung sa una kay greedy ka, karon manghinatago na ka. Kung mapahitason ka last year or ganina or gahapon, karon is mapaobsano na. Nga kung sa una grabe kay ka mamalikas karon, puro na jud praise God. Diba? Puro na jud amen. Or basig naa nay sumpay. Diba? Kung sa una kay kanang the way you dress,
Kay dapat mapakita pod ato ang transformation. Kung inani ka nang grabe kay kag siksik ka sinina niya karon is imo na jung gi-honor ang Ginoo piniagi sa imong pagsinina pod, diba? Pero mag-start gina sa ato ang sulod sa atong kasing-kasing. Kay bisa pag grabe kay ka sa gawas, pero dunot imong kasing-kasing ipadayag ra na sa Ginoo. Pero kung ang Ginoo nagay mo padayag na, sakit gyud na. Grabe gyud na. So ayaw huwatang ang Ginoo ang mo padayag sa unsay sulod sa atong kasing-kasing nga bati. Muna let us gyud kanang ato evaluate atong matag kasing-kasing diha sa Ginoo. Na dili lang ta mo aim nga nindot ta sa gawas, better atong outward appearance, gwapo kay ta, pero ang ato ading sulod is bati. Dapat magtinguha gyud ta, tinguhaon gyud nato ang pagtubo sa ato ang pagtuo, sa atong pag-ila ni Kristo. Sa kausaban nga mahisama kang Kristo. Muna kung makita gay nimo silingan nimo maingon kay lahi jud ni siya kay kanang sa una grabe kay siya musulti karon kay makadasig naman. Diba? And ang kanipong form of tenses sa transform, but be transformed, is constantly being transformed through the Holy Spirit. Kay sa sulod madi, so ang balang espiritu gyud ang mopausab kanato. Pero inubanan po sa ato ang mga spiritual discipline. Kay ang ato ang sanctification is synergism na ay under the sovereign will of God at the same time na ay human responsibility. So, unsaon man ato pag-transform? How to be transformed? By the renewing of your mind. Verse 2b. Na mausab ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. By the renewing of your mind. Ang renewing diri kay to make fresh, new, a new development, a renewal achieved by God's power. So, quote, that kind of transformation can occur only as the Holy Spirit changes our thinking through consistent study and meditation of Scripture. By the renewed mind is one saturated with and controlled by the Word of God. Nga ma-renew atong hunahuna or perspective kung naapod ang kanunay sa pagbasa, pag-ampo, pag-meditate sa iyang pulong. Ano ba nan sa pagpanglihok sa balang espiritu dinhi kanato. Kay unsa man pud itudlo sa Holy Spirit kung wala pud ka nagbasa sa imong sa pulong or nag-meditate sa iyang pulong, di ba? Ang pag-ampo o pag-read o meditate or study sa iyang pulong dapat mao gyud niya ang tinguha, mao gyud niya tong desire being saved by grace through faith in Christ. Dili na ta kanang magtinguha gyud sa mga kalibutanong butang nga walay padulngan but magtinguha na gyud ta sa pagtubo diha sa pag-ila ni Kristo. Kay in continuation so that there is the purpose result statement. Nang nganong kinahanglan nato nga i-renew atong matag atong nahuna so that you may prove. So ang prove diri is to test, to reveal what is good or genuine, to examine, to prove, to scrutinize. This is the effect as the cost of being transformed in the renewal of mind. So ang best example aning prove is kailan mo litmus paper kanang purple or lavender na color na pink na kung imong siya ituslob sa liquid kay ma-change siya color, it's either base siya or acid siya. Nga naadjud siya kanang makita gyud nimo ang iyang changes. Kanang litmus paper man example sa prove. So, unsa man ang atong i-prove, unsa man atong i-scrutinize, unsa man atong i-examine, unsa man ang ato ang i-check, i-test, mo na ang what the will of God is. Ang will diri is desired or preferred will. Is the term used of the Lord offering His best to people, calling for their choice to accept or reject His desire of what God wishes to be done by us. Nga ang kabubuton po sa Ginoo gipadayag yun sa mga katawhan pero dili tanan ang mudawat. Maragod sa para sa kanang kaluwasan nagigrasya ni Kristo is kanang ang tanan man pero dili tanan ang mudawat. Which is the will of God is, mo ni sa last nga line.
that which is good and acceptable and perfect. Kung sa Bisaya pa, unsa ang maayo, ang kahimutan, ug ang hingpit. So, ang maayo or good is nag-express ni siya og idea of right, sakto. Ang kaning acceptable or kahimutan is well-pleasing. Di ba, kung mo obey ta sa kabubuton sa Ginoo, we pleased God. Ang perfect diri or hingpit is having reached its end or complete or mature. So, good and acceptable and perfect is ang standard sa Ginoo. Ug maopod na ang iyahang kabubuton. Muna, how to offer your bodies to God or how does believers offer to God? Point 1, to present your bodies acceptable to God. Manaisip magtotoo ni Kristo. Kailangan yun ta active, visible, energized, na makita yun ang paghalad sa atong matag kaugalingon as a living and holy sacrifice para sa pagtuman sa iyang kabubuton o sa paghimaya sa iyang ngalan. Point 2, not to be confirmed of this world, verse 2a, na as being made righteous, gipamatarong na tadian ni Kristo, dapat po atong i-immerse atong matag kaugalingon sa kamatuoran sa Ebanghelyo ni Kristo. Nga di ta mahisama sa kalibutan, di ta magtinguha sama sa kalibutan, but let us be constantly cling on the Word of God and not seeking on the earthly desires. Point 3, be transformed. Verse 2b, nga gipamatarong na ta, pinagi sa pagtuo di akang Kristo, dapat atong aim jud is mo transform gyud ta, mausab gyud ta in Christ likeness. Pleading for God's mercies for our progressive sanctification. Amen. So akong gidasi nga matag usa nga atoy duko atong mga ulo, atong piyongon atong mga mata. If ikaw wala pa nimo gi-surrender imong kaugalingon diha kang Kristo, giawhag tikaw nga mo hangyo sa kaluoy sa Ginoo, sa kaluwasan, sa redemption from darkness to light, sa forgiveness of sins, sa reconciliation from the Father, sa justification by faith, na mo hangyo sa kaluoy sa Ginoo, sa grasya, sa kaluwasan, pinaagi sa finished work of Christ. Kay dili ka ka-offer sa og bisag unsa even imong kaugalingon. Kay ang Ginoo nag-required og perfect. Nga kita nga makasasala, we are blemished, imperfect, filthy, or tainted with sin. Muna, we need first to be washed, to be cleansed by the blood of Christ. Kung nagiawhag ti ka, as Mark chapter 1 verse 15 nag-ingon, repent and believe in the gospel. By then, you can offer your life as a living and holy sacrifice to God. If ikaw nga moingon nga you are justified by faith in Christ alone, I encourage you to offer your bodies as a living and holy sacrifice to God. May you desire and devote to be saturated and controlled in mind and action by the Word of God, to continually seek God's mercies for your progressive sanctification, not just directly serve, but having true and proper worship that starts from the heart. Our Heavenly Father, Lord, you are the perfect Father, you are a good, good God, and you are the holy, holy, holy God. We bless your holy name, O God. Lord, we thank you for your word this afternoon, O God. Lord, cause each one of us, O God, nga nagyumitinguha, O God, sa pag-offer, present sa mong matagalingon diha kanimo, Lord, as a living and perfect sacrifice, O God, sa mong spiritual service of worship, O Father. Ngayon, tuguti, Lord, na maura gihapon mi, Lord, but Lord, help us to aim, O God, sa mong transformation diha ni Kristo, Lord, so that maka-honor mi, Lord, maka-please mi sa imong buhing ngalan, O Father God. And Lord, kabaw magyud ka sa mga tagkasing-kasing, O Father God. May you, Lord, cause us, O God, by your mercies, O Lord, the transformation, O God. Labi na, Lord, sa revival sa mga tagkasing-kasing, O God. Lord, kabaw ka sa status po sa mga tagkasing-kasing, Lord. May you reveal your truth on us, O God. May you, Lord, examine our hearts, evaluate our hearts, O God. O ipadayag na din ka namo, O God. So that, Lord, by your mercies, O God, which we beg before you, Lord, na imo po mi, Lord, grasyahan, O God, sa refreshment, Lord, renewal of our thoughts and our hearts, O Father God.
Lord, na cause us, Lord, na mo-grow yun mi sa salvation sa pag-ila ni Yesu Kristo, O God, ug sa among kaluwasan, O Father God. We thank you continually, O Father God. May you, Lord, work in us mightily, O Father, for we are totally, absolutely, completely nothing apart from you, O God. But amo lang ning gitugyan diha kanimo, Lord, sa balaang ngalan sa imong anak ni Yesu Kristo among giampo. Amen.